Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito linawin ho muna natin. Kami ho'y nasa government station at sumusuporta ho kami sa gobyerno sa anumang programa o anumang ginagawa ho ng ating Philippine National Police. At kayo naman, yung mga dilawan o yung mga medyo walang ginawa kundi soplahin ng ating pamahalaan, huwag nyo hong gagamitin itong segment na to. Sinisiguro ho namin pagpapalabas yun ito, ilabas yung katotohanan. Kapag hindi ho namin ilabas, para na kayo nagsisinungaling. Ayaw ho namin ipambutas nyo ho to sa administrasyon o sa ating kapulisan dahil hindi pare-pareho mga pulis natin. May matitinong pulis, karamihan ho. May iba naman medyo naliligaw ang landas. So patas ho ang Kilos Pronto, ang programang bitag sa paghawak ng reklamo. Eto, panoorin nyo ho to, Ang sa akin lang ho, pag mali, kahit na si President Duterte ang sabi niya at yung si General Bato, kung sino man sa kapulisan, mga kaibigan natin dyan, may mga barumbado, bastos, yung iba naman, matitino, in fairness, balansehin natin, pero part 1 lang ho to, Again, yung mga sumasaltik doon sa mga sinasabing tokhang or mga AJK, siguraduhin yun muna, Panoorin nyo na maigi. Kasi kung kayo gagamitin nyo to, sasaltikin namin kayo, mas maganda, intindihin nyo kung bakit namin pinapalabas, panoorin. To serve and to protect. Yan ang sinumpaang tungkulin ng mga alagad ng pambansang pulisya. Naniniwala ang kasulukuyang administrasyon na pagsugpo ng iligal na droga sa lipunan, mapapawasan ang bilang ng mga krimen at mapoprotektahan ang bawat mamamayan. Itong layunin ng Oplan Tokha ng PNP na ngayon binansagang double barrel reloaded. Katuwang ang Simbahang Katolika at mga kawani ng barangay, tayakin daw ng mga pulis na magiging maayos ang kampanya laban sa iligal na droga. Pero papaano masusugpo ang droga at krimen kung ang mismong Oplan Tokhang ginagamit ng ilang mga durobong parak para mambiktima? Aminado si Lani na hindi niya tunay na pangalan na dating drug user ang kanyang mister na si Francis J. La Chica alias Kiko. July 2016, kinumbinsi ni Lani si Kiko na sumuko sa Oplan Tokhang para magbagong buhay. Pero imbis daw na mapabuti si Kiko, tila naging daan sa mga pulis na pagkakitaan silang mag-asawa. Dakong alas 10 ng gabi noong 15 na Nobyembre nakarang taon, kinatok ng 7 lalaki na nagpapakilalang mga pulis sa San Mateo Rizal ang bahay ni na Lani at Kiko. May kumakatok ng malakas. Nung katok niya po talagang bulabog, yung magigising ka talaga sa katok. Nagulat po ako. Ngayon sumilip po ako sa may bintana namin. Nakita ko po may nakatayong lalaki sa tapat ng pinto. Tinanong ko po kung sinong hinahanap nila. Sabi niya, buksan ko daw po yung pinto. Tinanong ko, bakit po? Basta buksan mo yung pinto. Ngayon, natakot po ako kasi hindi ko po siya kilala. Ayaw niya pong sabihin kung sino siya. Di ginawa ko po, bumaba po ako ng hagdan. Pagbaba ko po ng hagdan, malapit lang yung pintuan namin, binuksan ko po yung pinto. Pagbukas ko po ng pinto, bigla po akong pinosas. Ngayon, nagulat po ako nung pagkaposas sa akin, tinatanong ko po sila kung bakit po nila ako pinoposas. Bakit po, ang dami nila eh, nagulat ako eh. Kung may warrant ba sila, sinong hinahanap nila, bakit nila papasukin yung bahay namin. Hanggang sa, sabi nung pulis po sa akin na nagposa sa akin, huwag kang maingay, susungal-ngaling ko yung bunganga mo. Tumahimik ka, umupo ka dyan. Hinalughog na mga parat ang bahay dahil may hinahanap daw silang shabu. Pinaratangan na mag-asawa na sila raw ay mga tulak ng droga sa lugar. Paglabas po nila ng bahay namin, dala na po nila yung asawa ko. Pagdala po nila sa amin, hinawakan po ako dito ng pulis sa may batok. Paghawak niya po, sabi sa akin, huwag kang pumalag. Sabi niya gano'n, huwag daw po akong pumalag. Hanggang sa naglakad po kami,
Ang dami pong taong nakakita sa amin hanggang sa naglakad kami. Sinakay po nila kami sa kotse. Lula ng kotse, binitbit daw sina Lani at Kiko ng mga pulis at umunay ikinulong sa Community Police Assistance Center o COMPAC sa Batasan Road sa San Mateo. Kinausap ako ni Divera, ang sabi niya, kung gusto mong lumabas, kung gusto mong makalabas, sumunod ka na lang sa mga sasabihin namin. Tinanong niya po kung may pera kami. Sabi ko po, wala po kaming pera. Kung pera lang po ang hihingi niyo, tatapatin ko kayo na wala talaga kaming pera. Sabi ng pulis, maghanap ka ng 20 mil. Palalabasin ka namin. Maghanap ka ng 20 mil para yung asawa mo makalabas din. Dakong alauna na madaling araw, November 16, 2016, pinakawala ng mga pulis si Lani para maghanap ng pera kapalit ng kalayaan ni Kiko. Kasabay ng pagbabantang kapag hindi raw siya nakapagbigay ng halagang 20,000 piso, kakasuhan nila si Kiko ng pagdadala nito at pagbebenta ng iligal na droga. Pero ilang oras nang lumipas, wala pa ring 20,000 na hawak si Lani. Noy naisipan na niyang magsumbong kay Mayor Cristina Diaz sa pamamagitan ng Facebook page ng San Mateo Municipal Hall. Naisip po nung hipag ko na humingi kami ng tulong kay Mayor tungkol sa nangyari sa amin. Hanggang sa nag-message po siya doon kay Mayor na nakadetain pa rin yung kapatid niya sa COMPAC. Mula pa nung November 15 ng gabi hanggang November 16, dinitain nila doon dahil lang hingi po sila ng 20,000 sa amin. Mabilis na nakarating ang mensahe ni Lani kay Mayor. Pinapunta si Lani sa opisina ng alkalde para ma-identify nila Mayor ang mga pulis na muna'y dumakip sa kanila. Kinilala mga parak nga sina PO2 Lucky Divera, PO2 Edwin Santos, PO1 Jason Libayan, PO1 Ernie Antonio, PO1 Simeon Ponyado, PO1 Eric Lagarde at PO1 Christopher Escaide, mga pulis San Mateo Rizal. Matapos matanggap ang reklamo ni Lani, alas 6 ng hapon noong November 16, 2016, nagsagawa ng surprise visit sina Mayor Diaz kasama mga kawani ng Department of Public Order and Safety sa naturang COMPAC kung saan naroon si Kiko. Noy sarado daw ang COMPAC, napansin daw ni Mayor Diaz na may 8 pares sa tsinelas sa labas ng pinto. Nang katukin nila ang silid, wala raw sumasagot sa loob para pagbuksan sila. Sa gawing likuran ng COMPAC, nakita ng tao ni Mayora na may isa pang pinto. Hinala nila, posibleng dun daw umaskapo ang mga parak. Katakataka kasing walang tao sa COMPAC pero may mga tsinelas at naiwang bukas na computer. Sa pagkadismaya ni Mayor Diaz sa isinagawang inspeksyon, sumulat siya sa National Police Commission para imbestigahan ang mga irregularidad at anomalya. Sa likod ng COMPAC, nakakuha ng CCTV footage sa isang guardhouse ang mga investigation team ng NAPOLCOM. Nang suriin ang CCTV, makikitang animoy mga dagang nagsipagtakbuhan sa lungga ang mga parak. Sa sobrang pagmamadali, iniwan nila ang kanilang mga tsinelas sa labas. Nakayapak ang mga kumag sabay isa-isang nagtago sa loob ng guardhouse. Sa video, positibong kinilala ni Lani ang mga pulis na sina PO2 Lucky Divera, PO1 Jason Libayan at PO1 Ernie Antonio. Masusi pang nag-iimbestiga ang Kilos Pronto. Nagawa namin makausap ang security guard na mismong nakakita kung paano nagpulasa ng mga parak habang nagiinuman. Nagtakbo lang naman sila, sir, biglang pumasok ng hindi namin hindi namin alam kung sino iniiwasan. Pero ang alam namin, nandyan sila Mayor dahil nabanggit nila dyan nung napagpatay tayo sila. Wala, nung sinabi ko, sir, bawal naman tayo pumasok. Oo. Tuloy-tuloy na eh. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ni Kiko laban sa mga pulis, noong mga oras na yun, habang hawak siya ng mga pulis, natimbrehan daw ang mga ito na paparating si Mayor Diaz sa COMPAC, kaya't dali-dali raw nilang inilabas si Kiko sa kulungan. Dinaan daw nila si Kiko sa likuran ng COMPAC at itinago sa likod ng kotse. Ang tanong, saang lupalop na nagtatago ang mga parak na nirereklamo? Patuloy nga ba nilang matatakasan ng batas? Ano mga naganap matapos silang masukol ng alkalde? Tutukan bukas ang iba pang detalye sa masusing investigasyon ng Kilos Pronto sa kasong ito. Ang problema natin is yung
yung war on drugs natin, minsan, pinepera ng mga drug enforcement na nasisira tuloy yung intensyon ng presidente. Mga KP, may part 2 ho tayo part two rito. pa yan, At ito hong problemang ito, hindi ho namin magawa sa tulong din ho ng mga insider sa loob mismo ng PNP. At kasama ho dyan, pati sa NAPOLCOM. Maraming salamat. Abangan ho yung part 2 ho niyan. Again, wag niyo hong gagamitin to kayong mga nasa mga dilaw kasi akala ninyo kami sa ngalan ng katotohanan ilalabas namin doon sa mga abusado. Pero ito yung kaso ng hulidap. Hulidap to. Na ginagamit na sinisiraan yung tukhang. Alright? Pati humihingi ng 20,000 Yes. Ben, no? Okay.